Mga kababayan, let's talk straight today. Nakakapagod na itong drama ng ilang mga pinuno ng simbahan na akala mo kung sino mga tagapagtanggol ng hustisya. Pero ang totoo, nakasawsaw na ang buong katawan sa maruming mundo ng politika. Look at this viral quote from the recent Senate hearing. Sabi ni Father Flavi, "Hindi po ako politiko. Ako po ay isang pari at nagtatrabaho." Really? Nagtatrabaho bilang ano? Bilang pastol ng Diyos o bilang political na operator? Kung talagang nagtatrabaho ka para sa Diyos, bakit mas madalas ka pa sa mga Senate hearings, rally, at press conferences kaysa sa mga altar at parokya? Father, why hide behind the holy habit? It's time to unmask this hypocrisy using the absolute truth of church law, the Constitution, and the Bible, mga kababayan. Let's start with the church-owned laws. Para sa mga paring mahilig magmarunong at magrebelde sa sarili nilang pamunuan. Listen to this. Under Canon 287, Paragraph 2 of the Code of Canon Law, it is strictly, explicitly forbidden. Clerics are not to have an active part in political parties and in governing labor unions. Period. Walang excuses. The Catholic Church itself demands that priests must be instruments of unity, not division. Pero ano ang nakikita natin? Kung sino-sino ang kinakasama, kung sino-sino mga politiko ang kinakampihan, at hayagang ginagamit ang impluwensya ng simbahan para maghasik ng puot sa gobyerno. To those doing this, you are violating your own vows of obedience. You are breaking canon law to satisfy your political biases. Kung gusto ninyong maging politiko o aktivista, hubarin ninyo ang inyong sutana at huwag ninyong gawing panangga ang simbahan. Mga kababayan, let's do a reality check. Ipagkumpara natin ang dalawang uri ng pare sa Pilipinas, sa mga liblib na lalawigan at sa mga bundok ng bansa. May mga paring Katoliko na tahimik na naglalakad ng ilang kilometro araw-araw. Walang dalang kamera, walang kasamang media, walang political backers. Pilit nilang inaabot ang mga totoong nagugutom, nagpapakain ng mga bata, at nagbibigay ng huling sakramento sa mga namamatay. Sila ang mga tunay na pastol na karapat-dapat sa ating respeto. Pero bakit itong mga paring mahilig mag-ingay sa Maynila, mas pamilyar pa sa kanila ang mukha ng mga reporter kaysa sa mukha ng sarili nilang mga parokyano? Bakit tuwing may isyong pampolitika, nandoon agad sila sa harap ng spotlight? The contrast is sickening. Habang ang mga totoong lingkod bayan ng simbahan ay nagpapakapagod ng walang ingay, ginagamit naman ng iba ang kanilang posisyon para sa sariling publisidad at political na proteksyon. Ang tawag dyan, mga kababayan, ay media hunger disguised as ministry. Ngayon, let's look at the legal lens. Ang lakas ninyong sumigaw ng batas, karapatan. Pero kayo itong walang galang sa saligang batas natin. Article 2, Section 6 of the 1987 Philippine Constitution explicitly dictates, "The separation of church and state shall be inviolable." Inviolable. Ibig sabihin, hindi pwedeng tularan, hindi pwedeng bastusin. The law establishes a clear wall of separation para hindi madungisan ng relihiyon ang pamamahala at hindi magamit ang simbahan para sa political na interes. Noong napabalita ang isyu ng tinaguriang 18 Marines tungkol sa mga maleta at sobre ng pera sa flood control anomaly, todo depensa at todo kaila agad ang kampo ninyo. Dinay dito, dinay doon, sampa ng kaso ng cyber libel para manahimik ang mga nagrereklamo. True or not, the mere fact na nadadawit ang pangalan ng isang pari sa usapin ng malalaking pondo, political na destabilisasyon at transaksyon ng mga politiko ay isang malaking pambabastos sa diwa ng separation of church and state. You are crossing the line, and the law does not exempt you just because you wear a collar. Okay? At dito naman tayo sa pinakamasakit na katotohanan, ang salita ng Diyos. Para sa mga paring ginagawang political na entablado ang kanilang ministeryo, basahin ninyo ang 2 Timothy chapter 2 verse 4 nang magising kayo sa katotohanan. Ang sabi doon, "No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier.
Ibig sabihin mga kababayan, ang pagkapare ay pagiging sundalo ng Diyos. Ang utos ng Biblia, huwag makisawsaw sa sekular at makamundong usapin ng lipunan. Mismo ang Panginoong Hesus sa John chapter 18 verse 36 ay nagpahayag mga kababayan. It says there, "My kingdom is not of this world." Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. "If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence." So kung si Kristo mismo ay tinanggihan ang kapangyarihang politikal mga kababayan, bakit kayo mga paring politiko, pilit ninyong ibinababa ang sagradong tungkulin ninyo sa maruming putika ng pumulitika? Kapag mas pinapahalagan mo ang ingay sa Senado kaysa sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, hindi na si Kristo ang pinaglilingkuran mo, Father Flavie. Ang sarili mo ng politikal na advokasya ang Diyos mo. Dagdag pa natin ang turo ni Apostol Pablo sa Roma chapter 13 verse 1 mga kababayan. It says there, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God." At sa 1 Peter chapter 2 verse 13, it says there mga kababayan, "Submit yours to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it to be the king as a supreme." Ang utos ng Biblia mga kababayan, igalang ang autoridad at magdala ng kapayapaan. Hindi ang maghasik ng destabilisasyon at rebelyon sa isip ng mga mamamayan. At huwag nating kalilimutan ang matinding babala ni Jesus laban sa mapagpaimbabaw na pinuno ng relihiyon sa Matthew chapter 23 verse 27 mga kababayan. It says there, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! Tulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng patay at lahat ng uri ng karumihan." Father Flavie, ang paghalik at paghuhugas sa paa ng mga sinasabing biktima sa harap ng mga kamera ay isang napakagandang palabas. It looks holy. It looks compassionate. Pero ang tanong, tunay ba itong pagmamahal? O ginagamit nilang silang dekorasyon para sa inyong advokasya? That is selective compassion. And in the eyes of God, that is pure hypocrisy. Now, let's expose the grandest hypocrisy of all. Tamaan na ang dapat tamaan. Open your Bible sa Ezekiel, chapter 34, verse 2 to 4, mga kababayan, kung saan kinundi na ng Diyos ang mga huwad na pastol. It says there, "Son of man, prophecy against the shepherds of Israel, prophecy, and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks?" Gusto nating marinig mula sa inyo, Father Flavie. Nasaan ang inyong lakas ng boses kapag ang umiiyak ay ang pamilya ng isang sanggol na ginahasa ng isang drogista? Nasaan ang inyong pagkalinga kapag ang mga biktima ng nakawan, ng patayan at mga sindikato ng droga ang nawalan ng buhay at kinabukasan? Bakit hindi ninyo hugasan at halikan ang paa ng mga pamilya ng mga biktima ng krimen na dulot ng iligal na droga? Your compassion is strictly selective. Pumipili lang kayo ng bibigyan ng simpatiya base sa kung ano ang pwedeng gamiting bala laban sa gobyerno. Kapag ang namatay ay may kaugnayan sa operasyon ng batas, gagawa ng press conference, gagawing martir. Pero kapag ang namatay ay biktima ng kriminal, bingi at pipi ang simbahan. This is not the gospel of Christ. This is a weaponized political advocacy that uses human rights to protect lawbreakers and demonize an orderly society. Mga kababayan, huwag nating kalilimutan ang kasaysayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang pakikialam ng simbahan ay nagdulot ng matinding pinsala sa ating bansa. Mula pa sa panahon ng mga Espanyol, ang tinatawag na frailocracia o ang pamamahala ng mga praile ang sumira at nagpahirap sa mga Pilipino. Ginamit ang relihiyon para kontrolin ang gobyerno at diktahan ang buhay ng mga mamamayan. At kahit sa modernong kasaysayan, tuwing makikialam ang simbahan sa pagpapatakbo ng pamahalaan, ano ang laging resulta? Malalim na pagkakabahagi ng lipunan, instability, destabilization. Imbis na pag-isahin ang mga Pilipino sa ilalim ng pananampalataya, ang ginagawa ng ilang leader, relihiyon, ay tinuturuan ang mga tao na mag-alsa, magduda, at magrebelde sa batas.
History proves that when the church tries to play government, mga kababayan, the nation suffers. At ngayon, nakikita na naman natin ang parehong lumang script. Pero ang kaibahan ngayon, mga kababayan, gising na ang taong bayan. Hindi na kami madadaan sa pananakot gamit ang impyerno o sa drama ng inyong mga luha. Kaya sa pagtatapos, ito ang malinaw na mensahe ng sambayan ng Pilipino sa mga paring politiko, lalong-lalo na kay Father Flavi. Bumalik kayo sa inyong mga altar. Kung ang hilig ninyo ay makipag-away sa Senado, makipagtransaksyon, at makipaglaro sa mga politiko, mag-resign kayo sa pagkapari. Huwag ninyong dungisan ang banal na institusyon ng simbahan para sa inyong pansariling krusada. Hindi tayo ipinanganak kahapon. Kita ng taong bayan kung sino ang tunay na naglilingkod sa Diyos ng tahimik at may integridad. At kung sino ang mga paring uhaw sa pansin at nakikipaglaro sa apoy ng politika. The pulpit is for salvation, not sedition, mga kababayan. Kayo, mga kababayan, sa tiningin ninyo ba, dapat pa rin konsitihin ang mga paring nakasawsaw sa isyong politikal? Handa na ba kayong manindigan laban sa pamumulitika sa loob ng simbahan? I-comment ang